ikaw nga, saan-saan ka pa tumitingin? OFW ka rin ba dito sa Saudi Arabia? Pauwi ka na ba? Kung pauwi ka na, panoorin mo ang vlog na ito dahil ito ay makakatulong para sa iyo. Hello! Welcome back mga kabayan. Kamusta kayong lahat? This is Mia Chavez, OFW dito sa Saudi Arabia. Welcome to my YouTube channel, Mia's TV. Our topic for today is about frequently asked questions and answers regarding dun po sa ECIF ng redcross.org.ph or Philippine Red Cross. By the way, mga kabayan, kung bago ka dito sa channel ko, don't forget to subscribe first. Before we proceed, just click the bell button para po ma-notify kayo sa susunod ko pong video. So now we proceed. Bakit kailangan nating mag-fill up ng form 3 days bago tayo umuwi ng Pilipinas? Ano-ano po yung mga dapat nating gawin o reasons na kinakailangan nating gawin? Ito po at iisa-isahin ko po sa inyo. So ito mga kabayan at iisa-isahin ko po sa inyo. Punta lang po tayo sa ating Google Chrome at i-search po natin yung https Cross or ecifredcross.org.ph. Ayan, ito po siya. Ayan po siya. May nakalagay po dyan na mabuhay at saka yung itong protecting the Philippines against COVID-19. So, mayroong nakalagay registered, pero dito muna tayo po sa frequently asked questions and answers. Ano po yung dapat nating gawin o kinakailangan nating gawin? Ito po yung number 1 sa frequently asked questions and answers. Ito po siya, bakit kailangang i-fill up ang E-CIF? Bakit po kailangan natin i-fill up yan? Dahil ito po ay masigurado na ang sinumang galing sa ibang bansa at papasok sa Pilipinas ay dadaan sa pagsusuri para sa COVID-19 upang lalong maagapan ang paglaganap ng nasabing sakit sa ating bansa. So, itong number 2, kailan dapat i-fill up ang E-CIF? Kailan daw nating i-fill up ito? Ito ay kailangang sagutan bago dumating sa immigration. So, kailangan na natin itong fill upan bago pa tayo magpunta ng immigration. 3 araw bago ang iyong pagdating sa Pilipinas, maaari na itong masagutan sa ecifredcross.com.ph. Ayan po. At saka ito yung pangatlo, sino-sino ang obligadeng i-fill up ang E-CIF. Ang sinumang papasok sa Pilipinas galing sa ibang bansa ay obligadong i-fill up ito. So, lahat po tayo na mga OFW galing sa ibang bansa, kailangan nating mag-fill up nito ng E-CIF sa Philippine Red Cross po. Ito po yung pang-4. Ano ang mangyayari kung dumating ako na hindi pa nasasagutan ang E-CIF? Ano po yung mangyayari sa atin? Siyempre, tatagal at hahaba ang proseso ng immigration para sa iyo. Kailanganin mo pa rin itong sagutan at i-submiti online bago ka maaaring dumiretso sa immigration. So, kinakailangan sundin talaga yung proseso. Sundin talaga kung anong isinasabi ng ECIF, Philippine Red Cross, para hindi na tayo maantala doon sa pagdating natin sa immigration. Ito po yung pang-5. Sino ang gumawa at namamahala ng ECIF system? Ang pamahalaan ng Republika ng Pilipinas katulong ang Philippine Red Cross ang gumawa at namamahala sa E-CIF
Pinasasalamatan din namin ang Philinvest Foundation sa kanilang tulong sa unang version ng sistema. Ayun. At yung pang-anim, mayroon pa akong mga karagdagang tanong. Saan po maaaring magtanong? Para po sa mga karagdagang tanong, maaari po kayong tumawag sa 1158 sa 143 o kaya ay mag-email sa 1158@redcross.org.ph. Ayan po siya. Mga dapat nating tandaan. Una dito yung siguraduhin hawak ninyo bago tayo mag-fill up. Ito yung dapat nating tandaan. Una, yung siguraduhin hawak ninyo ang inyong pasaporte habang sinasagutan ang mga detalye ng CIF form. Siguraduhin na tama ang mga spelling ng lahat ng detalye upang hindi maantala ang pagpapadala sa inyo ng resulta ng COVID-19 test. So, kinakailangang ayusin natin ang pag-fill up natin sa ating form ng ECIF dito sa Red Cross. Yung pangalawang dapat nating tandaan ay ito yung pagdating sa Pilipinas, ang lahat ng pasahero ay sasailalim sa swab test or COVID-19 testing na isasagawa sa mga nagsanay na mga tauhan ng Bureau of Quarantine o BOQ. Yan. Yung pangatlo, ang bawat pasaherong kakarating lamang ng Pilipinas ay kinakailangang sumailalim sa kwarantina sa mga pasilidad na sertipikado ng gobyerno bilang quarantine sites hanggang matanggap ninyo ang resulta na kayo ay negatibo sa COVID-19 test. Kayo rin ay obligadong magpalipas ng 14 na araw na kwarantina sa kanya-kanya ninyong mga bahay. Yun. At yung pang-apat, ang mga pasaherong magpopositibo sa COVID-19 ay dadalhin sa isa sa mga tinatalaga ng gobyernong COVID-19 treatment facility upang mabigyan ng karampatang atensyon at pag-aalaga. Ayun po yung ating mga dapat tandaan. Yung apat na dapat nating tandaan na tayo ay pagdating natin sa Pilipinas. Ngayon, punta na tayo dito sa registered. Itong Mabuhay, welcome to the ECIF system, protecting the Philippines against COVID-19. So, i-click lang natin yung registered. Ayan. Mayroong nakalagay dyan na data privacy. So, basahin lang natin. I understand I should provide correct the true information to the best of my knowledge. I am fully aware that I can be held criminally liable for any misdeclaration or intentionally non-declaration made herein pursuant to Republic Act number 11332 or the Mandatory Reporting of Notifiable Diseases and Health Events of Public Concern Act, and other applicable laws and regulations. Naunawaan ko ganito. Yan. Ayan yung mga important. Ang lahat ng impormasyong ito ipapasa sa form na ito ay magiging batayan sa paggawa ng inyong sertipiko mula sa kawanihan ng kwarantina. Magdudulot ng pagkaantala sa inyong paglalakbay o pag-uwi ang anumang maling impormasyong inyong isasaad para sa inyong gabay. So, nakasaad dito yung personal information natin. Ilalagay lang natin yung ating last name, apelyido, first name, unang pangalan, middle name, yung ating nationality, birthday, yung edad, health number, civil status, estadong civil, o kung ano man kayo, single, married, widow, annulled, separated, or hindi naangkop. Yung kasarian nyo po, kung kayo ay lalaki, babae,
o hindi naangkop kung saan po dyan, ipipindutin nyo lang ang bilog na yan. At dito sa contact information, ilalagay mo lang yung email, yung phone number mo na ginagamit, at saka someone who knows. If you do not have a cell phone number, put the number of someone who knows you well and can contact you. So ilalagay mo yung cellphone number ng taong kinukontakan nyo doon sa Pilipinas. Who owns this cell phone number? Patient owns this cell phone number. Someone else owns this cell phone number, family member or manager, etc. Ilagay mo yung address. Ito yung province o kung nasaang probinsya kayo. Ayan siya. And then, ang region nyo, kung nasaang region kayo. Yung city nyo, kung nasaang city kayo sa Pilipinas. Yung barangay and house address nyo doon sa Pilipinas. Yung emergency contact, name of emergency contact, name of emergency contact. Kung sino yung persona dapat nyong kinukontak doon sa Pilipinas, yan ang ilalagay nyo dyan. Employment information. I am frontliner, nurse, cashier guard. I am a health worker. Saan dyan? Occupation, employer name. Department and work, position, work industry, country of employment, travel history, kung kailan, ayan, date of departure, pitsa ng pag-alis sa port of departure, date of arrival in the Philippines, pitsa ng pagdating sa Pilipinas, port of departure, exit country, port of departure, exit country, lungsod na pinanggalingan bago dumating sa Pilipinas. How will you arrive? Air or sea? Flight vessel number. Please only put the flight number of the flight coming to the Philippines, max 7 char. Purpose of travel. Yan, ilagay nyo dyan. OFW information. Are you an overseas Filipino worker? Ilagay nyo lang dyan, yes or no. Exposure history. How you've been exposed to unknown COVID-19 case of, lagay nyo lang dyan sa baba, yes or no, or unknown. Clinical information. If you have fever, cough, sore throat, colds, shortness, breathing, or other symptoms. Current and previous conditions, illness. Yes or no. Pregnant, yes or no. Identification or passport number. Upload identification. Mayroong nakalagay dyan. Ito po ay sample ID lamang. Yung iyong passport. Yan, maaari mo yung picturean. Mayroong nakalagay open camera or upload photo. Additional information. Do you consent to being contacted for blood donation? Yes or no? Do you consent to plasma donation or blood transfusion in the event that you become COVID-19 positive? Yan. Tapos, i-click nyo lang yung submit. Ayun. And done. So, ayan po mga kabayan, sana po ay may natutunan kayo sa video, sa topic ko pong ito ngayong araw na to. Sana po ay may natutunan kayo at itong video kong ito ay nakatulong po para sa inyo. Thank you and God bless. Maraming salamat po sa inyong lahat.